Maraming treasure hunters ang dumaan sa ganitong uri ng marka at inakalang isa lamang itong simpleng ukit sa simento. Ngunit para sa mga may karanasan, alam natin na ang bawat guhit ay may dalang mensahe. Hindi lahat ng nakikita ay pandekorasyon lamang, lalo na kung ito ay nakaukit ng tuwid at malinaw sa isang permanenteng struktura. Sa mundo ng Yamashita treasure hunting, ang ganitong mga palatandaan ay madalas nagsisilbing tahimik na tagapagsalita ng kayamanan. Sa bidong ito ay ilalahad ko sa inyo ang isang masusing interpretasyon ng 4 na kanji rito. Hindi bilang haka-haka lamang, kundi bilang isang sistematikong pagbasa batay sa mga kilalang treasure code dito sa Pilipinas. Kaya makinig ng mabuti dahil maaring ito ang uri ng marka na minsan mo nang dinaanan pero hindi mo naunawaan. Unahin muna natin ang pisikal na pagkilala sa mga ukit. Ang 4 na kanji ay nakaayos ng patayo, indikasyon ng tradisyonal na estilo ng pagbasa. Sa pinakaitaas ay meron itong malinaw na kahulugang 2. Sa ilalim naman nito, ang karaniwang ibig sabihin nito ay pagsasama o pagsasara. Ang sumunod na kanji ay walang dudang tumutukoy sa ginto o metal. At ang nasa pinakaibaba ay nangangahulugang tanda o tala. Kaya kapag binasa ng literal, mabubuo ang kahulugang maaring unawain bilang tala ng 2 uri ng metal. Medyo magulo, ngunit para sa atin bilang mga treasure hunter, hindi dito nagtatapos ang kwento. Sa larangan ng treasure hunting dito sa Pilipinas, hindi talaga binabasa ang mga simbolo bilang pangungusap. Binabasa sila bilang mga utos. Ang bawat karakter ay may sariling kahulugan at direksyon. Ito ang pinakamadalas na pagkakamali ng mga baguhan. Iniisip nilang sapat na ang literal na salin. Sa mga lumang Yamashita markers, ang mga kanji ay ginamit bilang code language upang malito ang mga hindi sanay. Ang tunay na mensahe ay lumalabas lamang kapag pinagsama ang kahulugan ng bawat simbolo bilang instruction sequence. Kaya mula rito, sisimulan nating himayin ang bawat karakter ayon sa lohika ng treasure interpretation. Balikan natin ang nasa pinakaitaas o pinakaunang kanji, kung saan ay hindi lamang ito numero. Sa treasure code, ito ay sukatan. Ibig sabihin nito ay 2 hakbang, 2 metro o 2 brasas, depende sa kapaligiran. Dahil ito ay nasa pinakaitaas, malinaw na ito ang unang utos. Ipinapahiwatig nito kung gaano kalayo o gaano kalalim ang susunod na aksyon. Sa mga konkretong istruktura, mas madalas itong tumutukoy sa lalim pababa. Ito ay isang direktang paalala na ang hinahanap ay hindi malayo, ngunit hindi rin nasa ibabaw. Ang sunod na kanji ay isang napakahalagang simbolo. Sa treasure science, ito ay nangangahulugan ng pagkakabit o pagkakasara. Ibig sabihin, ang target ay maaring nasa pinagdikit na bahagi ng istruktura. Maaari rin itong magpahiwatig ng vault na nakasimento. Kapag ito ay makikita sa mga bunker o tulay, madalas itong tumutukoy sa sealed chamber. Ang ganitong simbolo ay babala na rin. Hindi ito basta hukay lamang. May proteksyon, may selyo at may dahilan kung bakit ito tinakpan ng maigi. Ang sunod na simbolo ang may pinakadirektang ipinapahiwatig. Ito ang confirmation sign. Ibig sabihin nito ay metal na may halaga. Ngunit mahalagang linawin, hindi palaging purong ginto. Sa maraming mga Yamashita treasure deposits,
Ang salitang ito ay maaari na ring tumutukoy sa mga coins o precious metals. Ang kombinasyon ng dalawang kanji ay maaring indikasyon ng mixed metal treasure. Madalas itong mga lumang barya o gold bars na hindi 24K. Ito ay mahalaga pa rin, ngunit hindi katulad ng inakala ng marami. Ang nasa pinakaibabang kanji ang nagsisilbing huling pirma ng marka. Ibig sabihin nito ay dito magsisimula ang sukat. Hindi ito palatandaan lamang ng nakaraan. Ito ay reference point. Kapag nakita mo ito, sinasabi ng marka na narito ka na sa tamang lugar. Sa treasure hunting, ang ganitong simbolo ay napakahalaga. Kapag mali ang reference point, mali ang buong paghuhukay. Kaya ang karakter na ito ang nagsasabi na huwag ka nang lumayo pa. Kapag pinagsama ang lahat ng simbolo, lalabas ang malinaw na mensahe. May metal na kayamanan na nasa sealed o pinagdikit na bahagi na matatagpuan sa dalawang unit na lalim o distansya mula sa eksaktong markang ito. Dahil ang ukit ay patayo at nasa semento, ipinapahiwatig nito na direktang nasa ilalim ang target. Hindi ito palipat-lipat. Hindi rin ito panandalian. Ito ay permanenteng deposito. Ang ganitong uri ng marka ay karaniwang ginagamit lamang kapag ang nilalaman ay mahalaga at hindi inaasahang babalikan. Ngunit bilang isang responsableng treasure hunter, kailangan kong magbigay ng babala. Hindi lahat ng kanji ay treasure marker. Ang ilan sa mga kanji na rin dito ay ginagamit din sa construction records. Maaring ito ay tanda lamang ng uri ng bakal na ginamit sa istruktura. Kapag wala kang makitang kasamang arrow, triangle o directional sign, malaki ang posibilidad na ito ay material label lamang. Kaya huwag basta magkukay. Ang tunay na treasure signs ay palaging may kasamang kumpirmasyon. Sa kabuuan, ang tunay na kayamanan ay hindi agad nakikita. Ito ay binabasa. Ang mga ukit na tulad nito ay parang tahimik na guro. Nasa iyo kung makikinig ka. Ang Yamashita treasures ay hindi ibinibigay sa mga padalos-dalos. Ibinubunyag lamang ito sa mga marunong umunawa. Kung ikaw ay treasure hunter, alalahanin mo ito. Hindi lahat ng marka ay pangako ng ginto. Ngunit ang bawat marka ay pagsubok sa iyong kaalaman. At kung minsan, ang pinakamahalagang bagay na mahuhukay mo ay ang karunungan mismo. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.